Pinambayad ko ang perlas ko sa isang Bombay dahil sa laki ng utang namin. Dahil dito ay, Dear Ate Vine, pasensya na po kayo, pwede po bang sa susunod na lang muna ako maghulog? Tanong ko. Dinig ko ang buntong hininga niya. Alam kong labag sa loob niya yon. Pero gustuhin ko man ay hindi ko talaga kinaya. Di ba may usapan tayo, iha? Lingguhan ang usapan. Kaya paano kapag makakabayad kung ilang linggo ka nang hindi nakakahulog? Mabait ako sa mga naghuhulog sa akin ng utang, pero malupit ako sa hindi nakakabayad sa akin. Wika niya. Napatingin ako sa hita ko nang hawakan niya iyon. Alam mo, iha, pwede naman nating pag-usapan ang utang mo sa akin. Pwede mong kalimutan muna ang utang mo sa akin. Basta pagbigyan mo lang ako, saad niya. Palapit siya ng palapit sa akin. Ako naman ay hindi alam ang gagawin ko. Bibigyan pa kita ng pera para pambayad mo sa utang mo sa iba. Bulong niya pa sa akin. Tumayo ako at lumayo ng konti sa kanya. Pasensya na po. Mukhang hindi ko po kaya ang gusto niyo, sagot ko. Ikaw ang bahala, alam mo na kung saan tayo makakarating nito. Wikang may pambabanta ni Bombay. Nagpaalam na muna ako. Pero naging bisita na naman namin ang barangay. Ilang araw akong nag-isip, hindi alam ng magulang ko ito. Pero dahil siguro kakaisip sa bayarin, ay biglang nagbago ang isip ko. Bumalik ako sa bahay ni Bombay. Naparito ka? Balak ko sanang kausapin ka. Pinapasok niya ako. Ayos pa rin naman ang trato niya sa akin. Pero hindi na gaya ng dati. Payag na po ako sa gusto niyo, sagot ko. Lumapit si Bombay sa akin. Hindi pa yata siya nakaligo dahil amoy ko na ang pagkamatanda niya. Hindi ako makaangal dahil baon ako sa utang sa kanya. Dinala niya ako sa kwarto niya at doon niya ginawa ang gusto niya. Sa mura kong edad ay sobra akong nahirapan. Ito rin ang kauna-unahan ko na dapat ibibigay ko lang sa lalaking mahal ko. Noong oras na iyon ay iniisip ko na tapos na ang problema ko. Hindi naman kami inabot ng 20 minutes. Kinuha ko ang batang-bata at fresh na fresh. Ganyan talaga ang mga tipo ko, mabango. At ako pala ang unang-una, saad niya pa sa akin. Hindi naman ako sumagot sa kanya. Wala na po ba kaming utang sa inyo? Tanong ko sa kanya. Sa susunod na linggo ulit, kalahati muna ngayon. Dahil sobrang laki ng utang niyo sa akin, sa susunod na linggo, wala ka ng utang pa, sagot niya sa akin. At inabutan pa ako ng pera pambili ko daw ng pagkain namin. Umalis na ako after nun. Pag uwi ko sa bahay ay meron akong dalang pagkain. Parang walang nangyari, dahil kailangan kong hindi magpahalata sa kanila. Mag-aral kayong mabuti, para naman gumanda ang buhay niyo. At hindi kayo maghirap katulad natin ngayon, saad ko sa mga kapatid ko. Mabait at matalino sila, kaya alam kong kaya nilang maging maayos sa future nila. Pumasok ako sa trabaho ko, sa paglalaba at paglilinis ng bahay buong linggo. Hanggang sumapit na muli ang pagpumunta ko kay Bombay. Sa pagkataon nito, mas agresibo siya kung ano-ano ang pinaggagawa niya sa Pero alam niyo yon, wala akong magawa. Kundi ang pumikit, sabi ko. Pagkatapos nito, mawawala na ang malaking utang namin. Halata kasing pinaghandaan niya ang araw na ito. Kung noon ay 20 minuto lang, ngayon ay inabot kami ng 2 oras, parang may ininom siya para magtagal ang laban. Pagkatapos namin ay may inabot siyang pera. Bonus mo yan. Kung gusto mo ng pera, lapit ka lang sa akin. Basta alam mo ang bayad kung ayaw mo ng utang, sagot niya sa akin. Kinuha ko ang pera. Salamat po, sagot ko lang at umalis na. Nagtrabaho ako at sa tulong din ni nanay ay nakabayad naman kami ng utang. Makalipas ng 1 taon, naisip ko na hindi laging ganito. Utang bayad na lang ang nangyayari. Naisip ko na mag-abroad pero need ko na naman ng pera. Muli akong lumapit kay Bombay. Sinabi ko na kailangan ko ng pera. Pinapasok naman niya ako agad dahil hindi niya inaasahan ang aking pagdating. Hindi siya nakahanda, kaya inabot lang ng 20 minuto. Pagkatapos, binigyan niya ako ng pera. Iha, grabe ka, hinahanap-hanap kita. Sa susunod na pupunta ka ay paghandaan natin. Kulang eh. Sumagot na lang ako ng opo. Sa susunod po at sabay alis na ako, nagdesisyon ako na mag-abroad sa awa ng Diyos. Tinulungan ako ng kaibigan kong mahanap ng tamang agency sa Japan. Naging factory workers ako doon. Nang tuluyan ng makabayad kami ng utang at gumaling na ang tatay, sinabi ko sa pamilya ko na humanap na sila ng bagong bahay. Lumipat kami at malayo na kay Bombay. Ayoko nang balikan pa yon at gusto ko nang magsimula ulit ng buhay. Mahirap maging mahirap, pero hindi sa lahat ng oras ay nasa baba ka. 4 na taon ako sa Japan, nakapag-ipon sa tulong ng pamilya ko. Nakapagtayo ako ng maliit na karenderya. Sa awa ng Diyos ay pumatok yon. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Dahil sa determinasyon ko sa buhay, nakabili kami ng sariling bahay, may sariling sasakyan, hindi na kailangan pang mangutang muli sa Bombay. Hindi ko man makakalimutan ang mga nangyari sa akin,
Siguro yun ang naging susi ko upang makamit ko ang tunay na tagumpay sa buhay. God bless po sa inyong lahat.